complaint. Hindi pwedeng hindi namin maitanong dahil yan ay isa sa mga mainit pong pinag-uusapan ngayon. Kamustahin ko muna, ano na po ba talaga kayo ni VP Sara? Friendship Okay over naman. na ba or kalma lang? Parang tahimik muna tayo. Wag mo nang ano. Hindi, kaibigan ko naman yun. At saka talagang tinuturing ko malaking utang na loob kay Presidente Duterte. Ilang taon? Siguro mahigit 20 years. Walang maglilibing sa tatay ko. 4 na pangulo. Isa pinsan pa niya, ayaw talaga siya ilibing Pero si PRRD, talaga naman niya inilibing ng yung tatay ko. Hindi popular yun nung panahon na yun. At saka ako bilang panganay, papasalamat talaga ako. Tapos yun nga, yung 2019, kinampanya ko ng bonggang-bongga, naging senador ako. Noong 2022, sinamahan ni VP Sara si Bongbong, kaya nanalo sila ng todo-todo. Kaya matindi rin ang utang na loob ko sa mga Duterte. Talagang aaminin ko at mananatili yun. Kaya yun nga, yung sa impeachment, yung sa ICC, ayoko kasi ng gulo. Kaya may iba sinasabi para matabunan ng budget insertions na issue, eto, ipinush ang impeachment. Meron din nagsasabi na magdududa ka sa timing nakakapunta ka yung timing. Tulad ng timing. sinabi ko, lumang tugtugin na yan Kung bakit last 2 minutes, biglang ariyan. Pero okay lang, ang impeachment is a fundamentally political procedure. It's not kanila pong suporta at hindi po natin saklaw kung ano po yung mga nilalaman ng kanilang isip. But with respect, ma'am, doon sa 3 natitira po na kanilang mga miyembro, nakausap ko po yung isa sa kanila earlier, and according to him, ay wala naman po silang pinirmahan yan. It was the stand of their class at grupo, but yung 3 active po, they will remain political and non-partisan at hindi po nila saklaw yung kaisipan ng ibang miyembro po ng klase po nila. Yes. Good morning sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Grabe matapos pagtulungan si Bibi Sara, ito mga bakulaw, naku, mga OFW, nagwelga. Nagkakalampag na. Ano kala nyo, ito makikita nyo sa video talaga na mga may lakas pa ng loob magsalita. Nako, hindi nyo hubo na halata. Nasukan-suka na sa inyo ang buong sambayan ng Pilipino. 33 million plus yung followers pa ni Tatay Digong at isama pa Luzon, Visayas, Mindanao at mga migrante at OFW. Sukan-suka na ho sa inyo. Ano ho yung pinagpuputak ng butsi nyo? Gusto nyo ma-impeach si Bibi Sara? Hindi yan uubra. Yan ho ang isang katagang binibitawan ng mga ating mga kababayan. At dito, mga kasama, ito may utang na loob naman pala. Si ate. Bakit yung kusina ka po ngayon, yung kapatid, parang walang utang na loob. Ayan, abangan nyo sa dulo ng ating video. Talagang matutuldo ka na yung utang na loob na sinasabi. Mapapaliwanagan na ni ate na malaki ang utang na loob niya sa mga Duterte. Bakit naman si kapatid? Wala atang utang na loob. Bakit nagkaganon? Ayan ang ipaliwanag niya. Si ate umamin na ho na may utang na loob. Pero bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, sang like, sang share, samahan mo na subscribe, pa 200,000 na po tayo mga kasama. Abang-abang na po kayo sa ating mga video. Sigurado talagang maabangan nyo kung saan ka mampanig ng mundo. Mayroon tayong time slot para dyan. Kaya ito na, simulan natin si Chikadora Ipasok na natin. Kayo ang gustong patalsikin ng tao at hindi si VP Sara dapat mapababa sa pwesto. Isang malaking sampal nga raw ang bumulaga sa Surigao del Norte representative na si Ace Barbers matapos ang kanyang controversial interview kung saan sinabi nito na hindi raw kagustuhan ng mga kongresista ang ma-impeach si VP Sara, kundi kagustuhan raw ito ng maraming Pilipino na kanilang nasasakupan. What? Trending ngayon online ang tila batikos ng maraming netizen sa Surigao congressman matapos panindigan na marami raw tao ang nais mapababa si VP Sara sa pwesto. Ayon sa naging interview ni Ace Barbers, each signature for impeachment is not the vote of a congressman, but the voice of millions of Filipinos you represent. The message of the people is clear. We need this process. Nanindigan ang Surigao del Norte representative na si Vice President Sara Duterte ay pinai-impeach raw ng taong bayan.
Ngunit tila hindi dito sang-ayon ang milyong-milyong Pilipino at naniniwalang walang katotohanan ang sinabi ni Ace Barbers na marami sa taong bayan ang gustong patalsikin si VP Sara. Ang katotohanan raw dito, ang mga kongresista ang gusto nilang mapatalsik sa pwesto dahil di umano ito ang mga tunay na ganid na politiko. Ayon sa isang full Facebook post, anong pinagsasabi ni Ace Barbers na kagustuhan ng taong i-impeach si VP Sara kaya siya binoto ng mga congressman mapatalsik sa pwesto? Ito, opinion ko bilang simpleng citizen ng Pilipinas na kahit mahirap nagbabayad ng buwis at hindi nagnanakaw. Yan. Hindi boses ng tao ang ipa-impeach si VP Sara. Kagustuhan niya ng mga kongresistang takot dahil alam nila na isang malaking banta sa mga ambisyon nila si VP. And lahat sila tutugisin right after manalo yan sa 2028. Ito lang kaya kayo tain-tain na ma-impeach si VP Sara. Ayaw niyong makaupo si VP Sara sa pagka-presidente sa 2028. Kasi lahat ng mga kadorobuhang yung ginawa kay VP Sara, ibabalik yan sa inyo. At huwag niyong sasabihin na ang taong bayan, ang milyon-milyon Pilipino ang gusto ma-impeach si VP Sara. Mag-ikot nga kayo. Kahit mga taga-lugar niyo, galit na galit sa inyo eh. Diba? Yung isa nga, binato ng tekla yung gate eh. Oh. Sa totoo, hindi ho kami. Hindi ho ang milyon-milyon Pilipino. Kayo-kayo lang dyan. 300 lang kayong mahigit eh. Abangan nyo, pagtapos ng eleksyon at hindi na kayo makaupo, doon nyo mapag-iisip-isip, bakit ka sumama sa grupo ng mga bakulaw. At sana, yung paninindigan mo dati, makasip-sip ka nga kay Tatay Digong, akala mo. Tapos ngayon, binigyan ka lang ng posisyon sa, naku, nantipaklong naman, Huwag nyo kaming lokohin, huwag nyo paikutin ng ulo ng taong bayan at huwag nyo sabihin na gusto ng sambayan ng Pilipino na ma-impeach si VP Sara. Hindi kami naniniwala dyan. Ayan ang ating makatuwirang sinasabi. At kayo, mag-isip-isip kayo, tandaan nyo, wala na kayong pwestong babalikan. Sabi ni Aling Leticia rito. Tuloy. Hindi naman walang alam ang tao. Patid namin na kaya ginagawa niyong pagtulungan ng Vice President namin dahil sa utos ng mga pinakikinabangan yung tao. Pero hindi yan ang nais ng mga Pilipino. In fact, kung mag-house to house kayo, Duterte ang sigaw namin. Tama. At hindi yan mababago dahil sa kanila lang kami nakaramdam na ligtas na paligid na tamang pamalakad ng bansa. Totoo naman na laganap ang masasamang tao ngayon ni hindi kami makalabas sa gabi kapag bibili sa tindahan dahil sa sama ng panahon. Nagkalat ang mga adik, kriminal at snatcher na sa panahon ni Tatay Digong wala naman. So kayo lang ang may gusto na patalsikin si VP Sara sa pwesto. Tama. Dapat dito kay Ace Barbers panoorin niya yung mga OFW sa Singapore. Duterte ang sigaw nila kahit si Jingo Estrada ang pumunta. Yan ang gusto ng Pilipino, hindi yung pagpipilitan yung ma-impeach si VP Sara sa pwesto. Onko. Ito may pasok natin dahil nabanggit yung pangalan na pumunta sa Singapore, Hong Kong. Kahit saan kayo magpaikot-ikot, magpakukos-kukos, ang isisigaw ng tao Duterte. Hindi ho ba kayo nahihiya? Yung isang babae pumunta ng Cebu, mati na sinulog. Anong sigaw? Duterte. Oo, meron yung isang kongresista nag-i-speech, isang bakulaw na pumirma. Pumirma pinagkanulo si VP Sara. Ano nangyari? Nag-walk out. Kasi pangalan ni Duterte ang sinisigaw at pirma pa more. Yan, pirma pa more kasi. Doon sa 300 plus, yung mga ngilan-ngilan dyan ay hindi pumirma, good for you. Dahil safe ka ngayong botohan. Doon naman sa pumirma, na alam nyo na kayo sa sarili nyo na kahit ayaw nyo, nadadala lang kayo sa mga ayudang sinasabi sa inyo. May dagdag pa more. Dadagdagan pa raw. Wow! Ito na ang balik. Kinasuhan na ng criminal case. Ang amo nyo. Ngayon, ang tanong. Ito ang tanong. Sang-ayon ka ba makulong ang isang lulong? Type nyo sa comment section. Ganun lang kasimple. Yes! Makukulong na! Malapit na! At ito ang siste. Pag nakulong ba yan, isasama ba yung mga
Oo, nagkukod-kod-kod yun. Yung mga magaling nga. I-cite and contempt. Pag hindi ka nag-yes or no. Kasama ba yan? Sana daw, sabi ni Aling Jovi dito, isama nyo yun. Lalo na yung maliit na unano. Akala mo, taga-bundok pala yun. Oo, yung maliit na unano na yun. Kaya, easy ka pag nasimula na yan, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Ay, asahan natin yan kasi andyan na bisa mo, laban to House Speaker versus House Speaker. Pero doon ako sa dating House Speaker, ayoko dito sa bago kasi alam mo naman, matindi yan. Ano kaya maganda? Magdebate kaya ito? Ano kaya sasagot ng bakulaw dito? Pera, kaban. At tuloy. Panoorin ang dumadagundong na sigawan ng mga overseas Filipino workers sa bansang Singapore, kung saan matapos malaman na ipina-impeach ng Kongreso si Vice President Sara Duterte, taong bayan pinagsigawan ang pangalan ni Duterte. Kahit si Jingo Estrada ang pumunta, VP Sara pa rin ang sigaw ng marami sa kanila. Yes! Narito't panoorin yung full video. 80% ng membro ng mapapagkapulungan ay pumirma at nag-endorso nitong complaint na ito papunta ng Senado. At bawat membro ng Kongreso ay nagre-representa ng kanya-kanyang distrito at kanya-kanyang organisasyon sa mga party list. And dahil sila po ay mga representante, sila po ang nagdadala ng boses ng kanilang mga nasasakupan, ng kanilang mga constituents. And by the signature being made by the members or the representatives speaks only of the voice of their constituency. Kaya nga yun ang nasabi natin. Kasi 80% po ng membro ng mababang kapulungan ay sumang-ayon at pumirma dito. Ito isang lang, paalala lang hindi naman natin na sinasabi na binasa o talagang kagustuhan. Si Kuya, siya nakapirma. Alam nyo na, mabanggit lang, mga kasama. Kuya naman, dapat kasi binabasa mo yung pinipirmahan mo. Ngayon, ano sasabihin ng mga taong bayan? Kuya, pumirma ka rin Oo, kayo yung nag-yes. Hindi ko alam Yun yung nakita natin sa papel. Nilabas ni Atty. Trixie. Yung listahan doon sa bicameral na may blanco. Anak ng tipak yun. Yun lang Sabi nyo mga kasama, kayo ang haharap, Duterte ang sinisigaw. Hindi ba sampal yun? Hindi pa kayo nakakapagsimula magsalita, sumigaw na ng Duterte. Yung 32 million, madadagdagan pa yan mga kasama. Magiging 50 million yan, kasama yung supporter ni Tatay Digong. Abangan nyo sa 2028. Pag nagkamali ako, di 42 million yan. Diba? Solid natin para umabot tayo ng 50 million. Pangit yung boto ng 42 million lang 50 million! Solid natin yan. Eto. Ano ba meron dito? Nagsalita na si Senador Bato. Tuloy ba natin to? Yung sigawan dito. Sige, tuloy natin. Singapore ito mga kasama Ayan. Ito, patunay na ito na mahal ng OFW ang mga Duterte. Taliwas doon sa sinasabi ng isang mama kanina na pabor daw yung ilang porsyento, 80% na gusto ma-impeach si BP Sara. Wow.
Ibang klase kayo, ah. Hindi pa nagsasalita yan, ha? Hindi pa si Kuya nagsasalita, Duterte na sinisigaw. At dito, Senator Bato na nangyaring BICAM report, nagmuka. Oo, nagmuka raw anga. Yan ang pahayag dito, yan ang title. Sino ba naman hindi magiging mukhang ano? Hindi pumayag yung ibang senador dito, hindi pumirma dyan sa BICAM na yan. Bakit na ipasa? Yung nabanggit ko kanina na mama na nakakulay green, pumirma ho yun. Senador Bato, hindi ho pumirma. Kaya nasabi niya na nagmukha siyang ano. Pero alam naman ng taong bayan niya, Senador, huwag kang mag-alala. Tsaka, dapat Senador, yung kaalyado mo dati, dapat mapalitan na rin, ano? Kasi pumirma siya eh. Hindi ko alam kung sincere siya sa pagpirma niya o hindi siya nagbasa. Kilala mo naman yun, di ba, Senador? Kilala nyo rin, mga kasama. I-type nyo sa comment section kung sino yun. Ito na, Senador, pasok. Kayo ino-opera ng AX, AKAP, o ano bang ino-offer, tanggapin ninyo dahil pera ninyo yan. Yan. Pera ng gobyerno yan. Tanggapin ninyo. Pero when you cast your vote, sana ibang usapan na yan. Ilagay sa utak natin palagi ang kinabukasan ng Pilipinas. Ang kinabukasan ng ating future generations. Dahil alam natin, at dapat alam nila lahat, na yung tinatanggap natin ngayon na AKAP, na AX, ang magbabayad yan, yung ating mga apo. Napakalaki ng utang natin ngayon. Trillions ang utang natin. Kaya hindi yan mababayaran in our lifetime. Mababayaran yan ng future generations. Kawawa ang ating mga apo, sila ang magbayad sa utang na ginagawa natin ngayon. Kaya itong budget napakahalaga. Ganda nyo, ha? Mayong gabi, kanatong tanan. Unang-una, nagpasalamat ko sa inyong presensya o sa inyong intensyon na mutabang sa atong gira nga pag-atubangon karong panahon na. Alam ninyo sa pagkakaroon, we need all the help we can get. Bisang pag-asagi ka nga tabang, ipangita nato tungod kay, alam na ninyo, grabe paghigipit karon sa administrasyon sa tuwa. Tanan na kasalanan, pati pagpatay kay Jesucristo, ipasangil sa tuwa. Busa, salamat kayo sa iyong tabang. Maraming salamat sa iyong tulong. Thank you very much from the bottom of my heart. Thank you for being here. Alam kong you volunteer. You volunteer at you are not expecting anything in return. Ang ako lang ma-promise sa inyo, in return, you can expect usa ka serbisyo nga kinasing-kasing o tininuod nga panerbisyo. Maura na ako may bayad sa inyo, ha. Ayan yung bibigay na tulong ni Senador Bato sa atin, ha? Oo. Gusto ko malaman nyo na totoo talaga yung nabalita nung nakarang araw na ina-upload natin na PNPA na 1991, batch 1991, class 1991, todo suporta kay Tatay Digong at kay BP Sara. Yun po ang katotohanan. Wala tayong magagawa. Ngayon, nabalita ngayon uli dito. Mas maganda, alamin din natin kung ano yung mga mababanggit dito. Tuloy natin. Lehitimo ang kumakalat ng letter of support ng PNPA class of 19... Lehitimo. Kasi yung iba, nagtatanong, nagko-comment. Totoo ba yan? Sinuportahan ng class 1991 si BP Sara? Eto na ho. Eto na. Diba? Nakita natin yun nung isang araw. In-upload natin. Kasi alam mo naman tayo, informative tayo. Kailangan magaling ka mag-search kung ano yung mga information. Diba?
Hindi naman tayo magbabalita rito ng mga ano, hindi naman tayo mag-upload dito ng mga fake news. O, nauna pa tayo, di ba? Ate Coring, kwento mo. 21 para kay VP Sara. Matapos siyang ma-impeach sa Kamara, ayon sa PNP, nirerespeto nila ang pahayag ng mga kasamahan, pero mananatili raw apolitical ang mga aktibo sa serbisyo. Yan ang agenda report ni Francis Polve. Kalat na sa social media ang letter of support na ito para kay VP Sara mula sa PNP Academy, tagapagkalinga class of 1991. Ayon sa bahagi ng sulat, tinawag nilang isang uri ng political persecution ang impeachment complaint dahil wala raw itong factual at legal basis. Tinitiyak din umano sa liham ang solidarity at commitment ng mga miyembro ng Class 91 na nalaban ang anilay hindi makatarungan na pag-uusig laban sa bise. Ilan sa mga prominenteng miyembro ng batch tagapagkalinga 91, sina dating Region 3 Director General Jose Hidalgo Jr., Brigadier General Alan Noblesa ng BARM, Brigadier General Alan Nazaro ng Caraga, at dating NCRPO Chief Brigadier General Reynaldo Tamandong. Legit ang liham. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo. Yes ma'am, kinonfirm ko po yan doon sa mga miyembro po ng PNPA Class 91 at majority of them except for 3 active PNP personnel ay naglabas daw po sila. It was just a draft letter of support doon sa mga miyembro po ng grupo po na ito na naglabas po ng support sa ating Vice President Sara Duterte. Karapatan po nila yan, katulad po ng ibang mga individual at grupo na magpahayag po ng kanila pong suporta at hindi po natin saklaw kung ano po yung mga nilalaman ng kanilang isip. But with respect ma'am doon sa tatlong natitira po na kanilang mga miyembro, nakausap ko po yung isa sa kanila earlier, and according to him ay wala naman po silang pinirmahan yan. It was the stand of their class at grupo, but yung tatlong active po, they will remain political and non-partisan at hindi po nila saklaw yung kaisipan ng ibang miyembro po ng klase po nila. Dagdag ni Fajardo, aktibo pa sa serbisyo mula sa PNPA Class 91, sina General Tamandong, ang deputy ng NCRPO, General Archibald Macala ng Region 6, at si Colonel Ramil Labastida ng HPG. Sa kabila nito, ayon kay Fajardo, nananatiling tapat sa tungkulin at administrasyon ang hanay ng pulisya. Wala po itong magiging epekto doon po sa mga aktibong miyembro po ng Philippine National Police Academy because alam po namin yung aming mga sinumpaang tungkulin po at alam po namin na bilang mga miyembro po ng PNP, kami po ang unang-unang dapat magpaalala sa ating mga hanay na we should remain apolitical and non-partisan. Kasabay sa paglutang ng isang sulat mula sa PNPA Class 91 para kay VP Sara, kumalat din sa social media ang isang sulat naman mula sa PNP para kay PBBM na nagpapakita ng suporta mula sa hanay nila. Pero ayon kay Fajardo, wala itong kinalaman sa impeachment ni VP Sara. Asan yung sulat? Pakita nyo. Asan yung pagsupport? Meron din siya? Anak ng tipak ng magaling Tsaka si ate, mabilis na promote. Good for you, ate. Ang galing mo. Eto, dito tayo pumunta. Mas maganda mong balita ito. Dito natin makikita. Kasama, ito na inaabangan nyo kuya, nakapo ngayon. Ikaw ba? Wala ka pa rin talagang pag-amin na tatanawin mong utang na loob, yung pagpwesto mo at pagpapalibing dyan sa kay father mo? Ay, bakit si ate umami na? Ito mga kasama. Lawakan nyo yung pag-iisip nyo. Alamin nyo, kung totoo ba, sincere ba, wala tayong sinasabing negatibo dito, umami na siya na utang na loob. Ito na yung utang na loob, On the impeachment complaint, hindi pwedeng hindi namin maitanong dahil yan ay isa sa mga mainitong pinag-uusapan ngayon. Kamustahin ko muna, ano na po ba talaga kayo ni VP Sara? Friendship okay over na ba or kalma lang? Parang tahimik muna tayo. Wag mo nang Hindi, kaibigan ko naman yun. At saka talagang tinuturing ko malaking utang na loob kay Presidente Duterte. Ilang taon, siguro Yan. Wait lang Medyo nagkaroon ng technical problem Ulitin ko na lang para mas maganda. Namatay yung ating sound card. On the impeachment complaint, hindi pwedeng hindi namin maitanong dahil yan ay isa sa mga mainitong pinag-uusapan ngayon. Kamustahin ko muna, ano na po ba talaga kayo ni VP Sara? Friendship okay over na ba or kalma lang, parang tahimik muna tayo. Wag mo nang Hindi, kaibigan ko naman yun. At saka talagang tinuturing ko malaking utang na loob kay Presidente Duterte. Ilang taon,
siguro mahigit 20 years, walang maglilibing sa tatay ko, 4 na pangulo, isa pinsan pa niya, ayaw talaga siya ilibing Pero si PRRD, talaga naman niya inilibing ng yung tatay ko. Hindi popular yun nung panahon na yun. At saka ako bilang panganay, papasalamat talaga ako. Tapos yun nga, yung 2019, kinampanya ko ng bonggang-bongga, naging senador ako noong 2022. Sinamahan ni VP Sara si Bongbong, kaya nanalo sila ng todo-todo. Kaya matindi rin ang utang na loob ko sa mga Duterte. Talagang aaminin ko at mananatili yun. Kaya yun nga, yung sa impeachment, yung sa ICC, ayoko kasi ng gulo. Kaya sinabi ko, nako, lalabanan ko yan hanggang dulo. Ayoko ng ganyan Miski yung kay Bongbong, ayoko rin ng gulo. Ipagtatanggol ko yung kapatid ko kung mga destabilization, revolutionary government, ano pa ba yun, BBM resign, kung ano-anong kalokohan. Paragay ko, aksaya lang ng panahon yan at pera. Madatong yan Pagkatapos, mauubos ang lahat ng atensyon natin, hindi na tutumbukin yung presyo ng bigas, yung 60 kada kilo, makatarungan ba yan? Madadagdagan ba yan yung trabaho para sa ating mga kabataan? Abay, walang silbi yan. Dapat mag-I miss solution tayo sa tunay na problema. With this, yung pong impeachment, ang sinasabi sa June na po yan. Pero sa tingin nyo po, ay ano ba to, usaping political na lang, napopolitika na lang po? Wala, palagay ko, ang June talaga kami magtatagpo ulit at nagtataka rin ako, bakit naman pinadala sa aming gabing-gabi ng kahuli-hulihang araw ng sesyon. Samantalang pinag-uusapan na nila yung impeachment noong October 2023 pa. Tagal na yan di ba? Mainit na yung usapin na yan. Tapos final nila sa Kongreso 2 months ago, di obviously hindi siya urgent. So hindi karapat-dapat magkaroon ng special session tulad ng sinabi ni SP Cheese Escudero. Bakit mag-urgent ngayon? Hindi naman urgent. 2023 pa yan nakatenga. 2 buwan niyang iniintay. Huling-huling gabi. Tsaka lang padala. Di June na. Sa June na lang tayo magkikita-kita. May mga nakakausap po ako na kinoconnect itong impeachment dito din po sa issue ng budget insertions. May iba sinasabi para matabunan ng budget insertions na issue, eto, ipinush ang impeachment. Meron din nagsasabi na magdududa ka sa timing nakakapagtaka yung timing. Tulad ng sinabi ko, lumang tugtugin na yan Kung bakit last 2 minutes, biglang aryan. Pero okay lang, ang impeachment is a fundamentally political procedure. It's not simply a legal effort. So, ayun, kailangan na isipin siguro natin ano talaga makakabuti sa ating bansa. May eleksyon na, meron pang impeachment. Labis-labis na pamumulitika. Politiko ako pero nahihiya na ako sa sarili namin. Dapat talagang balikan namin yung sinumpaan naming tungkulin na sasagutin yung tunay na problema ng bansa. Ito, yung utang na loob na pinagsasabi. Talaga naman dapat. Maganda inamin mo ate ha. At doon naman sa mga nagsasabi na wala dapat utang na loob ang mga sinakaw po ngayon kay Tatay Digong. Ito, sampal sa inyo yung video na ito, ha? Tandaan nyo, wala hong nagpalibing. Ilang presidente ang dumaan, wala hong nagpalibing. Tatay Digong lang, maraming bumatikos, hindi kinaya. Yun ang palibing. Ano pa? Nabanggit din dito, nang dahil sa Duterte, nanalo sila. Isipin nyo Vice President tumakbo, nilampaso ni Ate Leni. Diba? Ano sigaw ng sambayanan? Diba? Sara Duterte. Natatandaan nyo ba yung kanta nila nung collaboration nila ni yung jingle? Diba? Yun yung mga nagdala. Pero hindi nagdala ang pangalan nila. Duterte ang nagdala. Aminin natin. Wag ho tayo rito. Kaya nanalo sila, sumabit sila sa pangalang Duterte. Yun po ang totoo sa totoo. Kayo, mag-comment kayo. OFW, alam ng OFW yan. Kaya nga yung isa, yung lalaki doon na nagsasalita na kagustuhan daw ng OFW at milyon-milyon Pilipino na ma-impeach si VP Sara. Hoy! Wag ho kayong mandadamay. Huwag niyong dadamay ang milyon-milyong Pilipino. At ito pasintabi na pero yung OFW party list, sinusuka ng mga taga-OFW dahil dinadama. Pumirma ka kasi. OFW ang dinadala mo. Sumali ka sa mga pirmahan. Yung party list nyo na OFW, mga taga-OFW, alam nyo na. Comment kayo mga kasama. Alamin nyo ang totoo sa totoo. Sipin nyo kung ano yung mga pinagagawa nila sa inyo. Nakatulong ba? May naitulong ba?
Yung mga nagkakaroon ng problema, asan ba sila? Sabi nila Madeline dyan. Kaya goods, ako nga dito hirap na hirap ako Hindi nga ako makahingi ng piso dyan. Ayan. Diba? Ayan ang sinasabi ng ating kababayan. Isip-isip din. Alam nyo kung sino magbabago uli, ha? Sa nangyaring baon sa utang, sino ulit ang magbabangon? Ha? PDP line. Pasok nyo si Doc Mata. Vic Rodriguez. PDP line, solid nyo. Huwag kayong magtatapyas. Yung iba kasi ayaw kay Pero huwag ho nyong tanggalin si KIP. Ipasok nyo. Partido yan Pag naglagay kayo ng kalaban, sigurado, ganyan pa rin mangyayari. Merong mangongontra. Kaya tandaan nyo ang PDP line at yung mga ulitin natin ang party list ho na iboboto nyo, mamimili lang ho kayo sa mga binabanggit ko. Isa lang ho yan. Pero kung gusto nyo, lahat naman ho ng binabanggit ko, kadikit natin. Sa Duterte lahat yan. Makakatulong sa Duterte yan. Kaya huwag kayong mapapapadorobo sa mga bayan-bayan. Walang bayan. Alam niyo yung bayan, taga-bundok ka mga may-ari nun. Kaya isip-isip PDP line, Duterte party list, Panaw party list, Sagip party list, at yung party list ni Belica. Yun lang, wala nang iba. Mamili kayo doon sa mga binabanggit ko yun. Lahat ho yun, atin. At abangan natin yung kahinat na ng mga araw-araw na vlog natin Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, huwag kang pahuli sa mga balita. Issue at reaksyon ng bayan hanggang sa muli. Mamayang hapon ho So malapit na ang 200k subscribers. Abangan nyo ho. Basta magbibigay ako ng magandang upload sa inyo. Bye-bye!